Sa liblib na baryo ng Malaginto, kung saan ang mga bundok ay tila mga higanting nagbabantay sa katahimikan ng kalikasan, naninirahan si Carding, isang payat ngunit matipunong magsasaka na kilala sa sipag at tahimik na pamumuhay. Bata pa lamang siya ay sanay na sa hirap ng bukid. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, hawak na niya ang kanyang lumang itak at handang harapin ang panibagong laban sa lupa. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, tila sinusubok pa rin ng tadhana ang kanyang pamilya. Isang maulang umaga, natagpuan ni Carding ang kanyang tanim na kamote na tila dinaanan ng bagyo. Ang lupa ay hukay-hukay, ang mga ugat ay nagkalat, at ang mga bakas sa putik ay hindi pangkaraniwan, malalaki, malalim, at tila hindi sa karaniwang hayop. Baboy Ramo, bulong niya sa sarili, ngunit may kakaibang lamig na gumapang sa kanyang batok. Hindi ito ang unang beses. Sa loob ng 3 linggo, paulit-ulit nang sinisira ang kanyang pananim tuwing gabi. May mga kapitbahay na nagsabing may mabangis na baboy Ramo raw na gumagala sa kagubatan. Ngunit may ilan ding matatanda sa baryo ang tahimik na nagbubulungan, na ang hayop daw na iyon ay hindi pangkaraniwan. Isang gabi, habang nakaupo si Carding sa kanilang maliit na kubo kasama ang kanyang asawang si Luming, muling napag-usapan ang problema. Carding, mahina ngunit may pag-aalala sa tinig ni Luming. Baka hindi na ordinaryong hayop ang sumisira sa tanim mo. Narinig ko kay Aling Sera, may engkanto raw na nagbabantay sa gubat. Napabuntong hininga si Carding. Engkanto o hindi, Luming, kailangan ko nang hulihin yon. Kung hindi, wala tayong aanihin. Tahimik na tumango ang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangamba. Kinabukasan, habang ang hamog ay nakabalot pa sa kabundukan, nagpasya si Carding na maglatag ng patibong. Dala ang matibay na lubid, matalas na itak at ilang pirasong kamote bilang pain, tinungo niya ang masukal na bahagi ng kagubatan kung saan madalas makita ang mga bakas. Habang papalalim siya sa gubat, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Tanging ang mahinang ihip ng hangin na parang may ibinubulong. Tumindig ang balahibo ni Carding, ngunit nagpatuloy siya. Sanay siya sa gubat, ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong mabigat sa hangin. Parang may matang nakamasid sa bawat galaw niya. Maingat niyang itinayo ang patibong sa isang makitid na daanan na puno ng bakas ng paa. Pagkatapos ay nagtago siya sa likod ng isang malaking punong balete. Lumipas ang mga oras. Unti-unting lumubog ang araw at nang tuluyang yakapin ng dilim ang kagubatan. Crash! Napapitlag si Carding. May malakas na kaluskos mula sa direksyon ng kanyang patibong. Mahigpit niyang hinawakan ang ita at dahan-dahang lumapit. At doon niya ito nakita. Isang napakalaking baboy Ramo ang nakasabit sa kanyang bitag. Ngunit agad niyang napansin ang kakaiba. Ang mga mata nito ay kumikislap na tila apoy. Ang balahibo ay hindi pangkaraniwang itim, kundi may bahid ng tila pilak sa ilalim ng buwan. At higit sa lahat, ang hayop ay hindi nagwawala. Ito ay nakatitig lamang sa kanya. Diretso, matalim, parang tao. Nanlamig ang dugo ni Carding. Sa sandaling iyon, marahang bumuka ang bibig ng baboy Ramo. At sa tinig na paos ngunit malinaw, "Pakawalan mo ako, Carding." Napaatras siya. Dahil alam niyang hindi kailanman nagsasalita ang ordinaryong baboy Ramo. Nanigas si Carding sa kinatatayuan. Ang malamig na hangin ng kagubatan ay tila biglang bumigat. At ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Mariin niyang hinigpitan ng hawak sa itak, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa harap niya ay ang baboy Ramo, nakabitin sa kanyang patibong, nakatingin ng tuwid sa kanya na para bang nauunawaan ang bawat galaw niya. At muli itong nagsalita.
pakawalan mo ako at hindi ka magsisisi. Napaatras si Carding ng isang hakbang. Hindi na ito basta hinala ng mga matatanda. Hindi ito ordinaryong hayop. Ang nilalang na nasa harap niya ay may isip at may tinig. Anong klaseng kababalaghan ito? Bulong niya sa sarili. Biglang kumislap ang mga mata ng baboy ramo, tila may lihim na apoy sa loob nito. Huwag kang matakot, magsasaka, sabi ng nilalang sa paos ngunit malinaw na tinig. Hindi ako ang kaaway mo. Ngunit hindi agad nagpadaig si Carding. Matagal na siyang naninirahan sa baryong Malaginto. Narinig na niya ang mga kwento, mga engkanto na marunong maganyong hayop, mga nilalang na marunong mangakit gamit ang matatamis na salita. Mahigpit niyang itinaas ang itak. Kung engkanto ka, marin niyang sabi, lalo kitang hindi pakakawalan. Ikaw ang sumisira sa taniman ko. Sa unang pagkakataon, gumalaw ang anyo ng baboy ramo. Hindi ito nagwala. Sa halip ay marahang yumuko ang ulo nito, na para bang may lungkot na bumalot sa itsura nito. Ako ang dumaan sa iyong bukid, ngunit hindi ako ang tunay na nanira. Kumunot ang noo ni Carding. Anong ibig mong sabihin? Umihip ang malamig na hangin at ang mga dahon ng balete ay marahang nagkaluskos sa itaas nila. Tila pati ang kagubatan ay nakikinig. May ilang sandaling katahimikan bago muling nagsalita ang nilalang. May mas mabangis na nilalang na gumagala sa gubat na ito. Ako ang nagbabantay sa hangganan, ngunit nahuli mo ako bago ko siya tuluyang matunton. Napahigpit ang panga ni Carding. Bahagi sa kanya ay gustong maniwala, ngunit mas malakas ang kanyang pag-iingat. Masyado kang madaldal para sa isang baboy ramo, malamig niyang tugon. At bakit ko naman paniniwalaan ang engkanto? Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Biglang dumilim ang paligid kahit maliwanag ang buwan. At bago pa makagalaw si Carding, isang malamig na bugso ng hangin ang umikot sa kanilang dalawa. Napasinghap si Carding nang makita niyang ang katawan ng baboy ramo ay nagsimulang kumislap. Unti-unti, nagbago ang anyo nito. Ang mabalahibong katawan ay lumiit. Ang mga paa ay humaba. At sa loob lamang ng ilang saglit, isang binatang lalaki na may maputlang balat at mahahabang buhok ang nakabitin sa kanyang patibong. Ang mga mata nito ay pareho pa rin. Kumikislap na parang may sariling liwanag. Tuluyang napatras si Carding. Engkanto? Bulong niya. Mahinang ngumiti ang binata ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ngayon, naniniwala ka na ba? Mahigpit pa ring hawak ni Carding ang kanyang itak, ngunit ramdam niyang may mas malalim na kababalaghan ang nagsisimulang gumising sa gabing iyon. At sa di kalayuan, may umalingaw-ngaw na malalim at mabangis na ungol mula sa kailaliman ng kagubatan. Napalingon ang engkanto. At sa unang pagkakataon, nakita ni Carding ang tunay na takot sa mga mata nito. Nabingi ang kagubatan sa malalim na ungol na iyon. Parang may dambuhalang nilalang na nagising mula sa matagal na pagkakahimlay. Ang tunog ay gumapang sa lupa, umakyat sa mga puno at dumiretso sa dibdib ni Carding. Napahigpit ang hawak niya sa itak. Ano yon? Paos niyang tanong. Hindi agad sumagot ang binatang engkanto. Nakatitig lamang ito sa kailaliman ng gubat at sa unang pagkakataon ay nakita ni Carding ang malinaw na pangamba sa mukha nito. Siya na! Bulong ng engkanto. Sinong siya? Bumaling ang engkanto kay Carding. Ang mga mata nito ay mas maliwanag ngayon, ngunit may halong babala. Ang tunay na sumisira sa iyong bukid. Nanikip ang dibdib ni Carding. Kung nagsisinungaling ka, hindi ako magsisinungaling sa taong may lakas ng loob na makahuli sa akin. Putol ng engkanto, mahina ngunit mariin. Makinig ka, magsasaka. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, pareho tayong mapapahamak. Muling umalingaw-ngaw ang ungol. Mas malapit na.
May nabaling malaking sanga sa di kalayuan. Napatayo ang balahibo sa batok ni Carding. Hindi ito tunog ng karaniwang hayop. Masyadong mabigat, masyadong mabanggis. Ngunit likas sa kanya ang katigasan ng ulo. Hinding-hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ipinapaliwanag ang lahat, mariin niyang sabi. Saglit na nanahimik ang engkanto sa kamarahang napabuntong hininga. Kung ganoon, makinig kang mabuti. Humina ang hangin na parabang nakikinig ang buong kagubatan. Ako si Lirio, bantay ng hilagang gubat. Ang anyo kong baboy Ramo ang aking pagbabalat kayo upang habulin ang nilalang na matagal nang nananalanta sa lupaing ito. Kumunot ang noo ni Carding. Anong nilalang? Hindi agad sumagot si Lirio. Sa halip, marahan nitong itinaas ang tingin sa kadiliman sa pagitan ng mga puno. At saka ito bumulong. Ang umalagad. Sa mismong sandaling iyon, isang pares ng mapupulang mata ang biglang sumindi sa dilim. Nanlaki ang mata ni Carding. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ang isang nilalang na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Mas malaki pa sa karaniwang baboy Ramo. Mas maitim kaysa gabi. Ang bunganga ay puno ng matutulis na pangil na kumikinang sa liwanag ng buwan. At ang katawan nito ay tila nababalot ng maitim na usok na gumagalaw na parang buhay. Napaatras si Carding. Diyos ko. Ngumisi ang nilalang, isang tunog na parang pinaghalong ungol at tawa. Sa wakas, garalgal nitong sabi. Nanginig ang tuhod ni Carding dahil nagsasalita rin ng halimaw. Dahan-dahang umusad ang nilalang palapit sa kanila. Matagal kitang hinanap, bantay ng gubat. Nanigas si Lirio sa pagkakabitin. At sa gabing iyon, unang beses na naunawaan ni Carding na ang kanyang simpleng patibong ay nagbukas ng isang digmaang hindi niya kailanman inakala. Parang tumigil ang mundo sa gitna ng kagubatan. Nakatitig si Carding sa dambuhalang nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa anino. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa at ang maitim na usok na bumabalot sa katawan nito ay tila may sariling buhay, gumagapang, umiikot, humihinga. Ang umalagad. Ngumisi ito, inilantad ang hanay ng matutulis na pangil. Sa wakas, nahuli rin kita bantay. Garalgal nitong sabi kay Lirio. Mahigpit na napalunok si Carding. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Ngunit kahit nanginginig ang loob niya, hindi siya umatras. Magsasaka. Mahina ngunit nagmamadaling bulong ni Lirio. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, mamamatay tayo pareho. Nagigting ang panga ni Carding. Sa isang iglap, naalala niya ang wasak niyang pananim, ang gutom na maaaring maranasan ng kanyang pamilya at ang mga babala ng matatanda sa baryo. Pero nang muli niyang tingnan ang umalagad, nakaramdam siya ng kakaibang panganib. Hindi ito ordinaryong halimaw. Ang presensya nito ay parang bumibigat sa hangin, na parabang mismong kagubatan ay natatakot. Bilisan mo! Mariing bulong ni Lirio. Biglang umungol ang umalagad at kumaripas pasulong. Napamura si Carding. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang katawan bago pa man makapag-isip ang utak niya. Swish! Mabilis niyang pinutol ang lubid ng patibong. Pumagsak si Lirio sa lupa at halos kasabay nito. Boom! Dumagundong ang lupa nang sumalpok ang umalagad sa punong balete kung saan nakatayo si Carding kanina lamang. Nagtilamsikan ang mga kahoy at dahon. Tumabi ka! Sigaw ni Lirio. Hindi na nagdalawang isip si Carding. Gumulong siya palayo habang ang umalagad ay muling bumaling sa kanila. Naglalagablab ang mapupulang mata. Sa unang pagkakataon, tumayo si Lirio sa anyong tao, ngunit may kakaiba.
Unti-unting nagliwanag ang kanyang mga palad. May lumitaw na maningning na guhit na parang mga ugat ng liwanag na gumapang sa kanyang mga braso. Hindi ka na muling makakatakas umalagad, mariin niyang sabi. Ngumisi ang halimaw. At ikaw, hindi mo pa rin ako kayang talunin sa isang iglap. Sumugod ang umalagad. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Lirio. Ibinuka niya ang kanyang palad at isang bugso ng matingkad na liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay. Pang! Napatila po ng umalagad ng ilang hakbang paatras. Umalingaw-ngaw ang galit nitong ungol sa buong gubat. Nanlaki ang mata ni Carding. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kapangyarihan. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagkamangha. Dahil dahan-dahang tumayo muli ang umalagad. At ang mas nakakakilabot, parang wala itong halos tinamong pinsala. Ngumisi ito ng mas malapad. Mahina ka na, bantay. Nanlamig ang dugo ni Carding. Napansin niyang bahagyang napaurong si Lirio. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ng engkanto. Dahan-dahang umikot ang umalagad. At ang mapupulang mata nito ay napunta kay Carding. Ngumiti ito. Ikaw naman, magsasaka. Biglang bumigat ang hangin. At bago pa makagalaw si Carding, sumugod ang halimaw diretso sa kanya. Sa isang kisap mata, sinalubong ng mabangis na hangin ang pagragasa ng umalagad. Nanlaki ang mga mata ni Carding nang makita ang dambuhalang halimaw na paparating sa kanya. Ang lupa ay tila umuuga sa bawat hakbang nito at ang mapupulang mata ay naglalagablab sa gutom. Ngunit sa halip na tuluyang manghina, may kung anong matigas sa loob ni Carding ang gumising. Hindi ako basta-basta papayag, bulong niya sa sarili. Sa huling sandali, mabilis siyang gumulong sa gilid. Crash! Dumagundong ang lupa nang sumalpok ang umalagad sa kanyang kinatatayuan kanina. Nagtilamsikan ang lupa at mga bato. Tumayo ka, sigaw ni Lirio. Hindi na nag-aksaya ng oras si Carding. Agad siyang tumindig, hawak ang kanyang lumang itak. Kahit alam niyang hamak ang kanyang sandata kumpara sa kapangyarihan ng halimaw, hindi siya umatras. Suminghap ang umalagad at muling humarap sa kanya. Matapang, garalgal nitong sabi, pero hangal. Sumugod ito muli. Sa pagkakataong ito, sinalubong ni Carding ang atake. Ibinuwis niya ang buong lakas sa pag-unday ng itak papunta sa leeg ng halimaw. Tumang! Nanlaki ang mata ni Carding. Hindi man lang bumao ng talim. Parang bakal ang balat ng umalagad. Bago pa siya makaiwas, isang malakas na hampas ng ulo ang tumama sa kanya. Napatalon si Carding paatras at gumulong sa lupa. Umikot ang kanyang paningin at nalasahan niya ang bakal na lasa ng dugo sa kanyang bibig. Argh! Sinubukan niyang tumayo, ngunit sumakit ang kanyang tagiliran. Sa di kalayuan, sumigaw si Lirio. Carding, umalis ka dyan! Ngunit huli na. Nakatayo na sa ibabaw niya ang umalagad. Ang anino nito ay tuluyang tumakip sa liwanag ng buwan. Dahan-dahang ibinuka ng halimaw ang bunganga nito. Magandang panimula, magsasaka, nanikip ang dibdib ni Carding. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang amoy ng kamatayan. Ngunit bago pa sumara ang mga pangil, biglang sumiklab ang isang matinding liwanag mula sa dibdib ni Carding. Napasinghap ang umalagad at napaatras. Maging si Carding ay nagulat. Mula sa loob ng kanyang kamiseta, may kumikislap na maliit na anting-anting. Isang lumang palawit na matagal na niyang suot ngunit kailanman ay hindi niya binigyang pansin. Napamulagat si Lirio. Imposible. Mas lalong nagningning ang anting-anting. At sa unang pagkakataon, may bakas ng galit sa mukha ng umalagad. May basbas ka pala, ungol nito.
Nanlalaki ang mata ni Carding habang hinahawakan ang kumikislap na palawit. Hindi niya alam kung paano, pero malinaw na. Hindi pa tapos ang laban. Nanginginig ang hangin sa pagitan ni na Carding at ng umalagad. Ang maliit na anting-anting sa kanyang dibdib ay patuloy na nagliliwanag. Banayad ngunit matalim sa mata. Parang buhay na apoy na humihinga sa ilalim ng kanyang balat. Nanlalaki ang mga mata ni Carding. Hindi niya kailanman nakita ang lumang palawit na ganito. Sa buong buhay niya, akala niya ay simpleng alaala lamang iyon mula sa kanyang yumaong ama. Isang bagay na isinabit sa kanyang leeg noong siya'y bata pa. Ngunit ngayon, para itong nagising. Hindi maaari. Mahina ngunit mariing bulong ni Lirio. Unti-unting tumayo si Carding kahit nananakit ang kanyang tagiliran. Mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting. Anong nangyayari dito? Hingal niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lirio. Sa halip ay nakatitig ito sa palawit. Tila may matagal ng alaala na bumabalik sa kanyang isipan. Samantala, ang umalagad ay dahan-dahang umiikot sa kanila. Mababa ang ungol sa lalamunan. Kay tagal kong inamoy ang kapangyarihang iyan, garalgal nitong sabi. Akala ko'y naglaho na. Nanlamig ang batok ni Carding. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi ang halimaw, ngunit may halong pag-iingat na ngayon ang kilos nito. Hindi mo ba alam kung ano ang suot mo? Magsasaka? Hindi nakasagot si Carding. Dahil hindi nga niya alam. Biglang lumakas ang liwanag ng anting-anting at isang malamig ngunit malinaw na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Parang bulong mula sa malayo. Tagapagmana. Napapikit si Carding sa gulat. Ano yon? Mabilis na lumapit si Lirio sa kanya. Carding, makinig ka sa akin. Seryoso nitong sabi. Ang suot mo ay hindi pangkaraniwang agimat. Iyan ay mutya ng bantay lupa. Parang may kidlat na dumaan sa dibdib ni Carding. Mutya? Tumango si Lirio. Matagal nang nawawala ang mutyang iyan. Sinasabing ibinibigay lamang ito sa mga taong may dugong tagapagtanggol ng lupain. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Carding. Naalala niya ang kanyang ama. Ang matandang magsasaka na tahimik ngunit matapang na minsang naglaho sa kagubatan at hindi na nakabalik. Hindi, mahina niyang bulong. Ngunit bago pa siya makapagtanong. Sumabog ang galit na ungol ng umalagad. Hindi ko hahayaang magising ng tuluyan ng mutya. Sa isang iglap, sumugod ang halimaw, mas mabilis kaysa kanina. Carding! Sigaw ni Lirio. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Habang papalapit ang umalagad, kusang umangat ang kanang kamay ni Carding. At mula sa kanyang palad, sumiklab ang maningning na liwanag. Baang! Tumama ang bugso ng enerhiya sa dibdib ng halimaw. Sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang tunay na sigaw ng sakit ng umalagad. Napaatras ito, nag-ukab ang mga paa sa lupa. Nanlaki ang mata ni Carding sa sarili niyang nagawa. Ginawa ko, iyon? Ngunit hindi pa tapos. Dahil habang ang liwanag ng mutya ay patuloy na lumalakas, unti-unting nagdidilim ang kalangitan sa ibabaw ng kagubatan. At sa malayo, may isa pang ungol na sumagot sa sigaw ng umalagad. Mas malalim, mas mabangis, mas marami. Nanigas si Lirio at mahina nitong nasabi, huli na tayo. Biglang tumahimik ang buong paligid, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Carding, hingal at pawisan, habang ang mutya ng bantay lupa sa kanyang dibdib ay patuloy na nagliliwanag. Ngunit ang liwanag na iyon ay tila hindi na lamang panangga, parang isa itong panawagan. Sa kailaliman ng kagubatan, may mga aninong gumalaw. Isa, dalawa,
tatlo. Unti-unting nanlamig ang dugo ni Carding. Hindi iisa ang dumating. Ang unang umalagad ay dahan-dahang tumayo. Naglalagablab ang galit sa mga mata nito kahit may bakas ng paso ang dibdib. Ngumisi ito. Akala mo ba ako lang? Parang piniga ang sikmura ni Carding. Mula sa pagitan ng mga puno, isa-isang lumitaw ang mga nilalang nakahawig ng umalagad. Mga dambuhalang anyong baboy na nababalot ng maitim na usok at may kumikislap na mapupulang mata. 5 sila. Hindi 6. Napaurong si Carding nang hindi niya namamalayan. Sa tabi niya, mariing napamura si Lirio. Hindi pa sila ganito karami noon. Ang mga halimaw ay unti-unting pumalibot sa kanila. Mababa ang ungol na tila sabay-sabay na pintig ng kamatayan. Umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay nagkaluskos. At ang liwanag ng mutya sa dibdib ni Carding ay lalo pang lumiwanag, parang tumutugon sa panganib. Ngunit ramdam niya ang katotohanan. Kahit may mutya siya, hindi niya kayang labanan ang lahat. Carding, mahina ngunit matatag na sabi ni Lirio, makinig ka sa akin. Hindi ito laban na kailangan mong ipanalo ngayong gabi. Napalingon si Carding. Anong ibig mong sabihin? Mariing huminga ang engkanto. Kailangan nating umatras. Bago pa siya makasagot, sabay-sabay na sumugod ang 3 umalagad mula sa magkakaibang direksyon. Yuko! Sigaw ni Lirio. Mabilis nitong itinulak si Carding pababa habang iniunat ang 2 palad. Sumabog ang matingkad na liwanag mula sa engkanto. Bang! Napaatras ang mga halimaw, ngunit hindi sila tuluyang napigil. Hindi ko sila mapipigilan ng matagal, sigaw ni Lirio. Takbo na. Nag-alangan si Carding. Ngunit nang makita niyang unti-unting napapalibutan si Lirio, napamura siya. Sama ka. Hindi ako makakaalis hanggat hindi ka ligtas, mariing sagot ng engkanto. Muling sumugod ang isang umalagad mula sa likod. Sa pagkakataong ito, kusang kumilos ang mutya ni Carding. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang dibdib, bumuo ng manipis na kalasag sa kanilang paligid. Tumaang. Tumama ang halimaw ngunit napaurong. Nanlaki ang mata ni Lirio. Mas mabilis kang natututo kaysa inaasahan ko. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang napakalakas na ungol ang yumanig sa buong kagubatan. Mas malakas kaysa sa lahat ng nauna. Mas mabigat. Mas nakakatakot. Unti-unting nagsitigil ang mga umalagad. Parang may mas mataas na nilalang na dumating. Nanlamig ang mukha ni Lirio. At sa nanginginig na tinig, bumulong siya. Dumating na ang pinuno. Sa kailaliman ng kagubatan, 2 dambuhalang mapupulang mata ang unti-unting nagbukas. Mas malaki, mas madilim, at mas gutom. Parang tumigil ang hangin sa buong kagubatan. Maging ang mga umalagad na kanina'y naglalaway sa galit ay biglang napaurong. Tila mga aliping nagbigay daan sa pagdating ng kanilang hari. Dahan-dahang bumuka ang mga anino sa pagitan ng naglalakihang puno. At mula ron, isang napakalaking anyo ang lumitaw. Mas mataas pa sa karaniwang umalagad. Mas makapal ang maitim na usok na bumabalot sa katawan nito. At ang mga mata, parang 2 nagbabagang buwan sa gitna ng dilim. Nanigas si Carding. Hindi niya kailanman nakita ang ganitong uri ng takot na gumapang sa kanyang dibdib. Siya na, paos na bulong ni Lirio, ang pinuno. Bumigat ang bawat hakbang ng halimaw habang lumalapit ito. Sa bawat pag-usad nito, ang lupa ay tila bahagyang lumulubog. Pagdating nito sa liwanag ng buwan, tuluyang nasilayan ni Carding ang kabuuan ng nilalang. Ang katawan nito ay puno ng lumang peklat.
Ang mga pangil ay mas mahahaba, tila kayang punitin ang kahit anong laman. At sa noon nito, may nakaukit na maitim na marka na kumikislap na parang buhay. Ngumisi ang pinuno. Lirio, bantay ng hilaga. Umalingaw-ngaw ang malalim at garalgal nitong tinig. Kay tagal kitang hinanap. Mahigpit na tumindig si Lirio sa harap ni Carding, bagaman ramdam ang tensyon sa kanyang balikat. Hinding-hindi ka makakalampas sa hangganan ng gubat, mariin niyang sagot. Ngunit natawa ang halimaw, isang tunog na parang dumudurog na bato. Hangganan? Unggol nito. Tingnan mo sa paligid mo. Unti-unting napalingon si Carding. At doon niya napansin. Ang maitim na usok na bumabalot sa mga umalagad ay gumagapang na rin sa lupa. Umaabot sa mga ugat ng puno. At unti-unting kumakalat palabas ng kagubatan. Parang lason. Parang sumpa. Nanlamig ang dugo niya. Kapag nagising ng buo ang gabi, patuloy ng pinuno, ang baryo ninyo ang susunod. Napahigpit ang kamao ni Carding. Hindi na ito basta laban para sa kanyang bukid. Para na ito sa buong Malaginto. Biglang kumislap ng malakas ang mutya ng bantay lupa sa kanyang dibdib. Parang tumutugon sa banta. Napatingin ang pinuno sa kanya. At sa unang pagkakataon, nawala ang ngisi nito. Mababa nitong ungol. Kaya pala, dahan-dahan itong lumapit ng isang hakbang. Ang mapupulang mata ay nakatutok na ngayon kay Carding. Ang tagapagmana. Napalunok si Carding. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngunit ngumisi muli ang halimaw. Mas malamig. Alam mo man o hindi, mamamatay ka rin ngayong gabi. Sa isang iglap, sumabog ang lupa sa ilalim ng paa ng pinuno habang ito'y sumugod. Carding! Sigaw ni Lirio. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras ang magsasaka. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya. At sa unang pagkakataon, may apoy na sumiklab sa kanyang mga mata. Subukan mo. Biglang nagliyab ang mutya ng bantay lupa. At ang liwanag nito ay sumabog palabas na parang araw sa gitna ng gabi. At ang tunay na digmaan ay tuluyan ang nagsimula. Sumabog ang liwanag sa gitna ng kagubatan. Parang araw na isinilang sa gitna ng gabi, ang mutya ng bantay lupa sa dibdib ni Carding ay nagliyab ng buong lakas. Ang mga puno sa paligid ay tinamaan ng maningning na sinag. At ang maitim na usok ng mga umalagad ay napaurong na parang takot sa apoy. Graaah! Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng pinuno habang napaatras ito ng ilang hakbang. Nanlaki ang mata ni Carding. Ramdam niya ang kakaibang init na gumagapang mula sa mutya. Dumadaloy sa kanyang mga braso, sa kanyang dibdib, hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Parang may matagal nang natutulog sa loob niya na ngayon ay nagising. Carding! Sigaw ni Lirio mula sa likod niya. Huwag mong pigilan, hayaan mong dumaloy. Napapikit si Carding. Sa loob ng kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na bulong. Tagapagmana. At kasabay nito, may mga larawang kumislap sa kanyang alaala. Ang kanyang ama. Ang gabing hindi na ito nakauwi. Ang lumang palawit na tahimik niyang isinuot sa loob ng maraming taon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ako, bulong niya. Unti-unting nagningas ang liwanag sa kanyang mga kamay. Hindi ako uurong. Sa isang malakas na sigaw. Iniunat ni Carding ang kanyang palad patungo sa pinuno. Isang dambuhalang bugso ng gintong liwanag ang sumabog mula sa kanya at dumiretso sa halimaw. Bang! Sa unang pagkakataon, napaurong ng malayo ang pinuno ng mga umalagad.
Nag-ukab ang mga paa nito sa lupa habang umalingaw-ngaw ang galit at sakit na ungol. Nanlaki ang mata ni Lirio. Gumagana na ang mutya, ngunit hindi pa tapos. Habang humuhupa ang liwanag, dahan-dahang tumayo muli ang pinuno. May paso ang dibdib nito. May usok na umaakyat mula sa sugat. Ngunit, ngumisi pa rin ito. Magaling, garalgal nitong sabi. Pero kulang pa. Nanlamig ang batok ni Carding. Dahan-dahang kumalat muli ang maitim na usok sa katawan ng pinuno. At sa mismong harap nila, ang paso sa dibdib nito ay unti-unting naghihilom. Hindi makapaniwala si Carding. Hindi posible. Mahina ngunit mariing nagsalita si Lirio sa likod niya. Hindi pa buo ang kapangyarihan mo. Napahigpit ang kamao ni Carding. Sa paligid nila muling gumalaw ang mga umalagad. Unti-unting lumalapit, muling nabuhay ang kanilang gutom. Ngumisi ang pinuno. Ngayon, tapusin na natin ito. Itinaas nito ang ulo at naglabas ng isang napakalakas na dagundong na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa saglit na iyon, biglang nagbitak ang lupa sa ilalim ng paa ni Carding at mula sa kailaliman ng bitak, may maitim na usok na sumabog pa itaas, mabilis na gumapang sa kanyang mga paa. Nanlaki ang mata niya. Huli na ang lahat. Malamig na bulong ng pinuno at ang dilim ay biglang umakyat sa katawan ni Carding. Mabilis na gumapang ang maitim na usok sa mga paa ni Carding. Parang buhay na ahas, paakyat ito sa kanyang mga binti. Malamig, mabigat, at punong-puno ng masamang enerhiya. Napasinghap siya habang unti-unting nanlalamig ang kanyang katawan. Arg! Sinubukan niyang umatras, ngunit tila kumapit sa kanya ang dilim. Sa di kalayuan, sumigaw si Lirio. Carding, huwag kang bibigay. Ngunit ang boses ng engkanto ay tila palayo ng palayo sa pandinig ni Carding. Unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga. At sa gitna ng lumulubog niyang kamalayan, may narinig siyang pamilyar na tinig. Mahina, malumanay, at puno ng lakas. Anak! Nanlaki ang mata ni Carding sa loob ng kanyang isipan. Ang dilim sa paligid niya ay biglang nagbago. Naging parang malawak na kawalan. At sa gitna nito, may isang anyong unti-unting lumilinaw. Isang matandang lalaki. Payat, matipuno, at may suot na lumang palawit na kapareho ng nasa leeg ni Carding. Ama? Paos niyang bulong. Ngumiti ang anyo. Panahon na para magising ka ng buo, anak. Parang may kung anong nabasag sa loob ni Carding. Hindi ko kaya. Mahina niyang sagot. Ngunit umiling ang kanyang ama. Ang mutya ay hindi lakas na hinahanap, kundi lakas na tinatanggap. Unti-unting nagliwanag ang paligid. At tandaan mo, ang bantay lupa ay hindi kailanman nag-iisa. Sa sandaling iyon, sumabog ang matinding liwanag mula sa loob ni Carding. Sa tunay na mundo, napatras ang pinuno ng mga umalagad. Hindi maaari. Mula sa katawan ni Carding, ang mutya ng bantay lupa ay nagliyab ng mas maliwanag kaysa dati. Ang maitim na usok na kumapit sa kanya ay nagsimulang matunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Napahiyaw si Carding habang itinutulak palabas ang dilim mula sa kanyang katawan. Isang malakas na bugso ng gintong liwanag ang sumabog sa paligid. Ang mga umalagad ay sabay-sabay na paurong. Ang lupa ay umalingaw-ngaw. Ang mga puno ay yumanig. Napatitig si Lirio, mangha at may pag-asa sa mga mata. Ganap na siyang nagising. Unti-unting tumayo si Carding. Ngunit hindi na siya katulad ng dati.
Ang kanyang mga mata ay may bahid na gintong liwanag. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikinang ng matatag, hindi na pabugso-bugso. At ang kanyang tindig ay parang tunay na tagapagtanggol ng lupa. Dahan-dahang napaatras ang pinuno. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-iingat sa mukha nito, ngunit ngumisi pa rin ito. Magaling, tagapagmana, mababa nitong sabi. Ngunit hindi dito nagtatapos ang gabi. Sa likod nito, ang maitim na usok ay muling nagsimulang mag-ipon. Mas makapal, mas madilim, mas mapanganib. Mahigpit na hinawakan ni Carding ang mutya. Handa na siya. Dahil alam niyang ang susunod na sagupaan ang magtatakda ng kapalaran ng buong Malaginto. Mabigat ang katahimikan matapos ang pagsabog ng liwanag. Nakatayo si Carding sa gitna ng wasak na bahagi ng kagubatan. Ang dibdib ay marahang umaangat bumaba. Ang mutya sa kanyang leeg ay patuloy na kumikinang na parang buhay na bituin. Sa kanyang harapan, ang pinuno ng mga umalagad ay hindi na umaatake. Ito ay nakamasid. At ang mga pulang mata nito ay hindi na basta gutom, kundi puno ng malamig na pagsusuri. Unggol ng halimaw. Ganap ka ng nagising. Mahigpit ang panga ni Carding. Hindi na kita hahayaang makalapit sa baryo. Saglit na natawa ang pinuno. Mababa, garalgal at puno ng panunuya. Akala mo ba ako ang tunay mong kalaban? Nanikip ang dibdib ni Carding. Sa likod niya, napakunot ang noo ni Lirio. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ng engkanto. Unti-unting umangat ang ulo ng pinuno at ang maitim na usok sa paligid nito ay kumislot na parang may sariling buhay. Matagal na akong nagbabantay sa hangganan ng kagubatang ito. Mabagal nitong sabi. Pero may paparating na mas matagal nang natutulog. Biglang bumigat ang hangin. Ang mutya sa dibdib ni Carding ay bahagyang kumislot. Parang tumugon. Nalamig ang batok ni Lirio. Huwag mong sabihin, ngunit hindi na nito natapos. Dahil sa kailaliman ng kagubatan, may umalingaw-ngaw na napakalalim na dagundong. Mas malalim kaysa sa ungol ng mga umalagad. Mas matanda, mas mabigat. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay bahagyang yumanig. Napalingon si Carding sa direksyon ng tunog. Ano yon? Ngumisi ang pinuno. Ang dahilan kung bakit kami nagtipon. Unti-unting umatras ang dambuhalang halimaw, hindi sa takot, kundi parang may hinihintay. At kasabay nito, ang ibang umalagad ay nagsimulang umurong pabalik sa dilim. Parang tapos na ang kanilang pakay sa gabing iyon. Hindi pa ito ang wakas, tagapagmana. Malamig na sabi ng pinuno. Sa susunod na magkita tayo, handa ka na sanang mamatay. Sa isang iglap. Ush! Ang katawan nito ay tinakpan ng makapal na usok. At sa loob lamang ng ilang saglit, naglaho ang pinuno. Isa-isa ring naglaho ang mga umalagad sa kagubatan. At muling bumalik ang katahimikan. Mahabang sandali ang lumipas bago nakahinga nang maluwag si Carding. Ngunit hindi iyon ginhawa. Dahil ramdam niya, hindi sila nanalo. Dahan-dahang lumapit si Lirio sa kanya. Masama ito. Mahina nitong sabi. Napalingon si Carding. Bakit? Tumingin ang engkanto sa kailaliman ng kagubatan, sa direksyon ng dagundong kanina. At sa mabigat na tinig, sinabi nito, kung tama ang hinala ko, may mas sinaunang nilalang na nagigising sa ilalim ng lupa. Nanlamig ang dugo ni Carding. Mas malala pa sa kanila? Hindi agad sumagot si Lirio. Sa halip, marani itong tumango. At sa sandaling iyon, ang mutya sa dibdib ni Carding ay muling kumislap. Hindi sa galit, kundi sa babala. Hindi agad nakapagsalita si Carding.
Ang kagubatan ay tila bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit alam niyang panandalian lamang iyon. Ang hangin ay may kakaibang bigat at ang mutya ng bantay lupa sa kanyang dibdib ay patuloy na marahang kumikislap. Parang may nararamdaman na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Lirio. Pahos niyang tawag. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng halimaw? Saglit na nanahimik ang engkanto. Ang mga mata nito ay nakatuon sa malalim na bahagi ng gubat kung saan nanggaling ang napakalalim na dagundong kanina. Parang may matagal na alaala ang gumigising sa loob nito. Kung tama ang hinala ko, mabigat nitong sabi, ang mga umalagad ay hindi basta nananalanta. Napakunot ang noo ni Carding. Kung hindi, ano sila? Dahan-dahang huminga si Lirio. Mga bantay. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Carding. Bantay? Bakit nila sinisira ang bukid ko? Dahil may hinahanap sila, sagot ng engkanto. At ngayong nagising ang mutya mo, sigurado akong ikaw ang dahilan kung bakit sila nagpakita. Mahigpit na napalunok si Carding. Unti-unti niyang naaalala ang sinabi ng pinuno. May paparating na mas matagal nang natutulog. Ano ang nasa ilalim ng gubat na ito? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lirio. Sa halip, lumakad ito patungo sa isang bahagi ng lupa na kanina'y bahagyang nagbitak. Lumuhod ang engkanto at marahang ipinatong ang palad sa lupa. Saglit. Tahimik. Pagkatapos, biglang nanlaki ang mata ni Lirio. Hindi maaari. Mabilis itong tumayo. Ano? Nag-aalalang tanong ni Carding. Pumaling ang engkanto sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, malinaw ang takot sa mukha nito. Gumagalaw na ang selyo. Parang tumigil ang paghinga ni Carding. Anong selyo? Tumingin si Lirio sa ilalim ng kanilang mga paa. Matagal nang may ikinulong sa kailaliman ng kagubatang ito. Isang sinaunang nilalang na muntik nang sumira sa mga lupain ng mga tao at engkanto. Nanlamig ang dugo ni Carding. At ang mga umalagad? Maingat niyang tanong. Mga bantay na inatasang tiyaking hindi ito makakalaya, sagot ni Lirio. Pero sa paglipas ng panahon, tila sila mismo ay nahawahan ng kadiliman. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Carding. Kung gumagalaw na ang selyo, ibig sabihin, hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahil sa mismong ilalim nila, dumagundong ang lupa. Mas malakas kaysa kanina. Mas malapit. Biglang nagtilamsika ng lupa sa isang bahagi ng kagubatan ilang dipa mula sa kanila. Napatras si Carding. Diyos ko! Unti-unting lumitaw mula sa bitak ang makapal na maitim na usok. Mas madilim kaysa sa nakita nila sa mga umalagad. Mas malamig. Mas buhay. Mahigpit na hinawakan ni Carding ang mutya. Sa tabi niya, maring sinabi ni Lirio, Carding, kailangan na nating ihanda ang baryo. Bakit? Dahan-dahang umangat ang maitim na usok sa himpapawid. At sa loob nito, may dalawang dambuhalang matang unti-unting nagbubukas. Dahil mahina ngunit mabigat ang tinig ni Lirio. Nagigising na siya. Nanlamig ang buong kagubatan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Carding ang presensya ng isang nilalang na mas matanda kaysa sa lahat ng halimaw na nakita niya. Mabigat ang bawat hakbang ni Carding habang papalabas sila ni Lirio sa kailaliman ng kagubatan. Ang mga huni ng ibon ay hindi pa rin bumabalik. Ang hangin ay malamig at tila may dalang masamang balita. Sa bawat paglalakad niya, ramdam niya ang marahang pulso ng mutya ng bantay lupa sa kanyang dibdib. Hindi na parang sandata lamang, kundi parang pusong nakikiramdam sa nalalapit na panganib. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito, sabi ni Lirio habang nakamasid sa likuran nila. Nararamdaman ko lumalawak ang bitak sa ilalim ng lupa.
Mahigpit na napalunok si Carding. Gaano katagal bago tuluyang makawala yon? Hindi agad sumagot ang engkanto. Ilang sandali itong nag-isip bago marahang nagsalita. Kung tuloy-tuloy ang paggalaw ng selyo, maaaring ilang gabi na lang. Parang piniga ang dibdib ni Carding. Ilang gabi? Pulong niya. Sa isip niya ay agad sumagi ang mukha ni Luming, ang kanilang maliit na kubo, ang payapang baryo ng Malaginto na walang kamalay-malay sa nagbabantang panganib. Napahigpit ang kamao niya. Kailangan nating makabalik agad. Tumango si Lirio. At sa natitirang bahagi ng gabi, mabilis silang naglakad palabas ng gubat. Nang unang sumilip ang liwanag ng umaga sa kabundukan, narating nila ang gilid ng baryo. Tahimik ang Malaginto. Masyadong tahimik. Karaniwan, sa ganitong oras ay maririnig na ang tilaok ng manok, ang ingay ng mga bata, at ang kalansing ng mga gamit sa bukid. Pero ngayon, may kakaibang kaba sa hangin. Napakunot ang noo ni Carding. May mali. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanilang kubo. Pagdating niya, bumungad agad si Luming sa pintuan. Carding! Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Salamat at nakabalik ka. Buong gabi kang wala. May narinig kaming mga kakaibang ungol sa gubat. Mahigpit na napayakap si Carding sa asawa, ngunit hindi nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Luming, makinig ka sa akin. Mahina ngunit seryoso niyang sabi. Napaatras ng bahagya ang babae nang makita ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Carding at ang engkantong nakatayo sa likuran nito. Sino siya? Nanginginig na tanong ni Luming. Lumapit si Lirio at marahang yumuko. Huwag kang matakot. Kaalyado ninyo ako. Ngunit bago pa makapagtanong si Luming, mula sa gitna ng baryo, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang lalaki. Mga kapitbahay, gumising kayo. Napalingon ang lahat. Isang matandang magsasaka ang patakbong paparating, hingal at takot na takot ang mukha. May nakita kami sa may sapa, sigaw nito. May mga hayop na patay, pero hindi kinain. Nanlamig ang batok ni Carding. Nagkatinginan sila ni Lirio. Pareho nilang alam. Hindi iyon magandang senyales. Mabigat ang tinig ni Lirio nang bumulong. Nagsisimula na. At sa di kalayuan ng baryo, may manipis na maitim na usok na unti-unting umaakyat mula sa direksyon ng gubat. Hindi na nagaksaya ng oras si Carding. Mabilis siyang kumala sa yakap ni Luming at humarap sa matandang magsasaka na hingal pa rin sa gitna ng daan. Saan sa sapa? Marin niyang tanong. Sa may silangang gilid ng baryo, sagot ng matanda. 3 ang nakita namin, mga kambing ni Mang Pilo. Patay, pero parang sinipsip ang lakas. Nanlamig ang hangin sa paligid. Napatingin si Carding kay Lirio. Tahimik ngunit mabigat ang tango ng engkanto. Hindi na ito gawa ng karaniwang umalagad. Mahina nitong sabi. Napahigpit ang panga ni Carding. Luming, manatili ka muna sa bahay, utos niya. Bagaman may lambing ang tinig. Ngunit umiling ang asawa niya, bakas ang takot. Carding, anong nangyayari? Sandaling nag-alangan ang magsasaka, ngunit nanaig ang pangangailangan. May nagigising sa gubat, diretso niyang sabi. At baka umabot ito sa baryo. Namumutla si Luming, ngunit tumango rin ito, pilit na nagpapakatatag. Magkasabay na naglakad sina Carding at Lirio patungo sa sapa, kasunod ang ilang usyosong baryano. Habang papalapit sila, unti-unting sumalubong ang kakaibang amoy. Hindi dugo, hindi bangkay, kundi parang nasunog na damo at malamig na abo. Pagdating nila sa pampang ng sapa, napahinto si Carding. 3 kambing ang nakahandusay sa damuhan. Walang kagat, walang sugat.
Pero ang mga mata ng mga hayop ay nanlalapo at ang balat ay tila nanuyo at kumulubot na parang matagal nang walang buhay. Diyos ko, bulong ng isa sa mga baryano. Lumuhod si Lirio sa tabi ng isang bangkay at marahang ipinatong ang palad nito. Saglit, tahimik. Pagkatapos ay mariin itong napasinghap. Kinuha ang lakas buhay nila. Napakunot ang noo ni Carding. Ibig mong sabihin? Tumayo si Lirio at dahan-dahang tumingin sa direksyon ng kagubatan. Iyan ang ginagawa ng mga sinaunang nilalang kapag nagsisimula silang magising. Biglang napatingin ang mga baryano sa gubat. Ang manipis na maitim na usok na nakita kanina ay mas malinaw na ngayon. Dahan-dahang gumagapang palabas ng kakahuyan na parang ulap na buhay. Unti-unting kumabog ang dibdib ni Carding. Hindi na ito babala lamang. Nagsisimula na talaga. Biglang may batang sumigaw mula sa likuran. "Nanay, tingnan mo!" Lahat ay napalingon. Sa ibabaw ng tubig ng sapa, unti-unting umitim ang malinaw na agos. Parang may aninong gumapang sa ilalim nito. Nanigas si Lirio. At sa mabigat na tinig, pumulong siya. Naabot na tayo ng impluwensya niya. Mahigpit na hinawakan ni Carding ang mutya sa kanyang dibdib. Dahil alam niyang, kung hindi sila kikilos agad, ang buong Malaginto ang susunod na lalamunin ng dilim. Hindi na mapigilan ang bulungan sa paligid. Unti-unting umatras ang mga baryano mula sa sapa. Ang ilan ay gumagawa ng tanda ng dasal, ang iba na maiyakap ang kanilang mga anak. Ang malinaw na tubig na dati pinaglalaruan ng mga bata ay ngayon ay may gumagapang na anino sa ilalim. Parang may buhay na hindi dapat naroroon. Mahigpit na nakatitig si Carding sa maitim na agos. "Hanggang saan ang kaya nitong abutin?" tanong niya kay Lirio. Mabigat ang sagot ng engkanto. "Kung hindi mapipigilan, buong lambak." Parang may humigpit sa dibdib ni Carding. Sa likod niya marahang nagsalita si Mang Pilo, ang may-ari ng mga kambing. "Carding, may magagawa pa ba tayo?" Lahat ng mata ay napunta sa magsasaka. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, naramdaman ni Carding ang bigat ng inaasahan sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang bukid. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang pamilya. Buong Malaginto na ang nakataya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mutya ng bantay lupa. Ang liwanag nito ay marahang tumibok, parang sumasagot sa kanyang pag-aalinlangan. Naalala niya ang tinig ng kanyang ama. Ang bantay lupa ay hindi kailanman nag-iisa. Unti-unting tumuwid ang kanyang tindig. Huminga siya ng malalim. At sa malinaw ngunit matatag na tinig, nagsalita siya. "Makinig kayo sa akin." Tumahimik ang mga baryano. May nagigising sa ilalim ng gubat. At kung tama ang hinala namin, hindi na ito titigil hanggat hindi nito naaabot ang baryo. Nagkatinginan ng mga tao, bakas ang takot. Nagpatuloy si Carding. Pero hindi tayo basta-basta susuko. Sa tabi niya, napatingin si Lirio. May bahid ng paggalang sa mga mata. "Ngayong gabi," sabi ni Carding, "kailangan nating ihanda ang Malaginto." "Ano ang gagawin namin?" tanong ni Mang Pilo. Mabilis na nag-isip si Carding habang ang mutya sa kanyang dibdib ay marahang umiinit, parang gumagabay. "Kailangan nating palibutan ang baryo ng asin at abo. Lahat ng matatandang halamang gamot, tipunin ninyo. At huwag na huwag lalabas ng bahay pagkalubog ng araw." Unti-unting tumango ang mga baryano. May takot pa rin. Pero may pag-asa na ring sumisilip. Lumapit si Lirio kay Carding at mahina itong nagsalita. "Handa ka na bang akuin ang tungkulin ng bantay lupa?" Saglit na nanahimik si Carding. Tumingin siya sa baryo, sa kanyang asawa, sa mga taong umaasa sa kanya. At sa wakas, mariin siyang tumango. "Oo." Kasabay noon, malakas na kumislap ang mutya ng bantay lupa.
At sa di kalayuan ng kagubatan, may napakalalim na dagundong ang muling umalingaw-ngaw. Mas malapit na ngayon, mas gutom, mas gising. Mabilis na kumalat sa buong Malaginto ang utos ni Carding. Bago pa tuluyang lumubog ang araw, abala na ang bawat sulok ng baryo. Ang mga lalaki ay nag-iipon ng abo mula sa mga lumang pugon, habang ang mga babae na may naghahakot ng asin sa mga sako. Ang matatanda ay naglalabas ng mga tuyong dahon ng sambong, lagundi at iba pang halamang gamot na matagal nang nakatago sa kanilang mga baul. Hindi na ito ordinaryong gabi. Ramdam ng lahat. Sa gitna ng baryo, nakatayo si Carding habang pinagmamasda ng paghahanda. Ang mutya ng bantay lupa sa kanyang dibdib ay marahang kumikislap, tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Lumapit si Lirio sa kanyang tabi. Mas mabilis silang kumilos kaysa inaasahan ko, sabi ng engkanto. Mahina ngunit may pag-aalala ang sagot ni Carding. Takot ang nagtutulak sa kanila. Sandaling nanahimik si Lirio bago nagsalita. Minsan, sapat na yon para mabuhay. Napabuntong hininga si Carding. Sa di kalayuan, nakita niya si Luming na kasama ng ibang kababaihan. Maingat na nagbubudbod ng asin sa paligid ng mga bahay. Kahit may bakas ng takot ang mukha nito, kapansin-pansin ang katatagan sa kanyang mga galaw. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Carding. Kailangan kong magtagumpay. Pagsapit ng dapit hapon, tuluyan nang nabalot ng kakaibang katahimikan ang Malaginto. Nakapalibot na sa baryo ang guhit ng asin at abo. Ang mga halamang gamot ay isinabit sa mga bintana at pintuan. At ang mga tao ay isa-isang nagsipasok sa kanilang mga bahay. Sa gitna ng baryo, si Carding at Lirio na lamang ang nanatiling nakabantay. Unti-unting lumalim ang dilim. At kasabay nito, lumamig ang hangin. Napatingin si Lirio sa direksyon ng kagubatan. Darating sila ngayong gabi. Hindi na nagtanong si Carding. Ramdam na rin niya. Ang mutya sa kanyang dibdib ay nagsimulang uminit. Mas malakas. Mas mabilis ang tibok. Biglang, huong. Isang malalim na ungol ang umaling-aungaw mula sa kakahuyan. Napahigpit ang hawak ni Carding sa kanyang itak. Isa pang ungol ang sumunod. Mas malapit. Mas mababa. At pagkatapos, may mga aninong gumalaw sa gilid ng kagubatan. Isa, dalawa, marami. Unti-unting lumitaw ang mga umalagad sa hangganan ng baryo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ngunit hindi sila sumusugod. Nakatingin lamang, parang may hinihintay. Nanlamig ang batok ni Carding. Bakit sila tumitigil? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lirio. Dahil sa mismong sandaling iyon, dumagundong ang lupa sa ilalim ng Malaginto. Mas malakas kaysa lahat ng nauna. Mas malapit. At sa kailaliman ng kagubatan, may napakalaking anino ang unti-unting tumindig. Napapikit si Lirio sa bigat ng presensya. At sa mababang tinig, bumulong siya. Dumating na ang tunay na bangungot. Yumanig ang buong Malaginto. Ang lupa ay parang humihinga, pataas at pababa, habang ang malalim na dagundong mula sa kagubatan ay patuloy na lumalakas. Ang mga nakasabit na halamang gamot sa mga bintana ay marahang kumalansing sa malamig na hangin. Sa gitna ng baryo, nanigas si Carding. Ramdam niya, hindi ito tulad ng mga umalagad. Mas mabigat. Mas matanda, mas gutom. Unti-unting umatras ang mga umalagad sa gilid ng baryo. Yumuyuko ang kanilang mga ulo na parang mga aliping nagbibigay daan sa pagdating ng kanilang tunay na pinaglilingkuran. Lirio, paos na bulong ni Carding. Hindi agad sumagot ang engkanto. Ang mga mata nito ay nakapako sa kailaliman ng kagubatan. At ang mukha nito ay namumutla. Handa ka na ba? Mahina nitong tanong.
Hindi sigurado si Carding. Pero wala na siyang pagpipilian. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya ng bantay lupa. Hinding-hindi ko hahayaang masira ang baryo, mariin niyang sabi. At saka, dumating ito. Crash! Sumabog ang mga punong kahoy sa gilid ng kagubatan. Nagtilamsikan ang lupa at mga sanga. At mula sa bumukas na dilim, unti-unting lumitaw ang sinauna. Napahinto ang hininga ni Carding. Ang nilalang ay napakalaki. Halos kasintaas ng mga punong nakapaligid. Ang katawan nito ay anyong baboy ramo, ngunit mas malapad, mas mabigat at nababalot ng gumagalaw na maitim na usok. Ang balat nito ay parang batong nabuhay. May mga bitak na kumikinang sa loob na para bang may apoy na nakakulong sa ilalim. At ang mga mata, hindi pulang tulad ng umalagad, kundi malalim na gintong may bahid ng kadiliman. Dahan-dahang ibinuka ng sinauna ang bunganga nito. Ang hininga nito ay parang mainit na hangin mula sa kailaliman ng lupa. Tagapagmana. Umalingaw-ngaw ang boses nito. Malalim, matanda, at parang sabay-sabay na nagsasalita ang maraming nilalang. Nanindig ang balahibo ni Carding. Alam niya, ito na ang tunay na kalaban. Sa tabi niya, mahigpit na bumulong si Lirio. Iyan ang nilalang na matagal nang ikinulong sa ilalim ng gubat. Ang Ulgiran. Unti-unting umusad ang dambuhalang halimaw palapit sa hangganan ng baryo. At sa bawat hakbang nito, ang guhit ng asin at abo sa lupa ay nagsimulang umusok. Nanlaki ang mata ni Carding. Hindi maaari. Ngumisi ang sinauna. At sa wakas, narito na ang huling bantay lupa. Malakas na kumislap ang mutya sa dibdib ni Carding. At ang huling digmaan ng malaginto ay tuluyan nang nagsimula. Umalingaw-ngaw ang mababang tawa ng sinauna sa buong malaginto. Ang hangin ay parang naging mabigat na tubig, mahapdi sa balat at mahirap hingahin. Sa bawat hakbang ng Ulgiran, ang guhit ng asin at abo sa lupa ay patuloy na umuusok, unti-unting nawawalan ng bisa. Nanlamig ang mga Baryano sa loob ng kanilang mga bahay. Sa gitna ng baryo, tumindig ng tuwid si Carding. Hindi siya umatras. Hindi na pwede. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya ng bantay lupa. Ang liwanag nito ay kumislap na parang pusong handang sumabog. Hanggang dito ka lang, mariin niyang sigaw. Saglit na tumigil ang Ulgiran. Pagkatapos, ngumisi ito. Isang napakalakas na yabag ang ibinagsak nito sa lupa. Boom! Dumagundong ang buong baryo. Ang ilan sa mga nakasabit na halamang gamot ay nalaglag sa lakas ng pagyanig. Carding! Sigaw ni Lirio. Huwag mong hayaang makalapit pa! Sa isang malalim na hinga, iniunat ni Carding ang kanyang palad. Sa ngalan ng bantay lupa, sumiklab ang gintong liwanag mula sa mutya. Boom! Isang bugso ng enerhiya ang dumiretso sa dibdib ng sinauna. Pang! Tumama ang liwanag at sa unang pagkakataon, napaurong ng kalahating hakbang ang dambuhalang nilalang. Napasinghap si Lirio. Ngunit agad ding nawala ang pag-asa. Dahan-dahang tumayo ng tuwid ang Ulgiran. May bahagyang usok sa dibdib nito. Ngunit halos wala itong pinsala. Mahina pa. Umalingaw-ngaw ang matandang boses nito. Nanikip ang dibdib ni Carding. Hindi siya nagpatinag. Muli niyang pinakawalan ang liwanag. Om. Dalawang sunod na bugso ang tumama sa halimaw. Sa pagkakataong ito, mas lumakas ang pag-usok sa katawan ng Ulgiran. Ngunit nanatili itong nakatayo. At saka, sumugod ito. Tabii! Sigaw ni Lirio. Ngunit huli na. Sa isang iglap, nasa harap na ni Carding ang dambuhalang halimaw. Ibinagsak nito ang ulo. Tumang! Parang tinamaan ng rumaragasang bato si Carding.
Napatalon siya paatras, gumulong sa lupa at halos mawalan ng hininga. Arg! Sinubukan niyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod. Sa di kalayuan muling umusad ang ulgiran. Mabagal ngunit tiyak. Hindi sapat ang mutya kung nag-iisa ka. Malamig nitong sabi. Nanlaki ang mata ni Carding. Naalala niya, ang bantay lupa ay hindi kailanman nag-iisa. Sa likod niya, may narinig siyang yabag. Isa, dalawa, marami. Unti-unti siyang napalingon. At doon, sa gilid ng baryo, nakatayo ang mga tao ng malaginto. May hawak na sulo, may dalang asin, may hawak na mga halamang gamot, at sa unahan nila, si Luming. Matatag ang mga mata. Hindi ka nag-iisa, Carding. May kung anong sumabog sa dibdib ni Carding. At sa sandaling iyon, ang mutya ng bantay lupa ay nagliyab ng mas maliwanag kaysa kailanman. Parang kumulog ang langit sa lakas ng sigaw ni Luming. Nandito kami! Isa-isa pang sumigaw ang mga taga-Malaginto. Ang kanilang mga sulo ay sabay-sabay nagliyab sa dilim. Ang kaninang nanginginig na baryo ay biglang nabalot ng kakaibang tapang. Sa gitna ng lupa, nakaluhod si Carding. Hingal, sugatan, ngunit muling nag-aalab ang mga mata. Unti-unti siyang tumayo. At habang papalapit ang mga baryano sa likuran niya, ang mutya ng bantay lupa ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, mas malakas, mas maliwanag. Napasinghap si Lirio. Ngayon ko lang nakita, ganito kalakas. Dahan-dahang umusad ang ulgiran, ngunit sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-iingat sa galaw nito. Mga insekto, karalgal nitong sabi. Akala ninyo, matitigil ninyo ako? Ngunit hindi na umatras ang mga taga-Malaginto. Sa utos ni Carding, palibutan ninyo ang baryo. Huwag kayong lalampas sa guhit. Mabilis na kumilos ang mga tao. Ang asin ay muling ibinuhos. Ang abo ay pinalakas. Ang mga halamang gamot ay sinunog. At ang mabangong usok ay kumalat sa hangin. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang maitim na usok ng ulgiran ay nagsimulang kumislot. Tila naasiwa. Napansin iyon ni Carding. Lirio, gumagana. Mahigpit na tumango ang engkanto. Hindi sapat para sugatan siya, pero sapat para pahinain. Ngumisi si Carding sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot. Sapat na iyon. Huminga siya ng malalim at saka itinaas ang kanyang kamay. Ang mutya ng bantay lupa ay nagliyab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang mula sa kanya nagmumula ang liwanag. Unti-unting kumislap ang guhit ng asin sa paligid ng baryo. Sumagot ang usok ng mga halamang gamot. At ang liwanag ng mga sulo ng mga tao ay parang hinihigop ng mutya. Nanlaki ang mata ni Lirio. Pinagbubuklod mo ang lakas ng baryo. Sumigaw si Carding. Para sa Malaginto, sumabog ang dambuhalang gintong liwanag palabas mula sa kanya. Mas malawak, mas matindi kaysa dati. Tinamaan ang ulgiran ng buong lakas. Sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang tunay na sigaw ng sakit ng sinauna. Grah! Nagukab ang mga paa nito sa lupa habang napaatras ng ilang hakbang. Nagbitak ang balat nitong parang bato. May liwanag na sumingaw mula sa loob. Nanlaki ang mga mata ng mga taga-baryo. Nasasaktan siya, ngunit hindi pa tapos. Dahan-dahang tumigil ang ulgiran. At kahit may mga bitak na ang katawan nito, ngumisi pa rin ito. Magaling, bantay lupa. Unti-unti nitong ibinaba ang ulo. At ang maitim na usok sa paligid nito ay nagsimulang umikot. Mas mabilis. Mas makapal. Mas mapanganib. Nanlamig si Lirio. Carding, may ginagawa siya.
Hindi na nito natapos dahil ang lupa sa ilalim ng baryo ay biglang nagbitak. At mula sa kailaliman, may mas maraming anino ang nagsimulang umakyat. Tumagundong ang lupa sa ilalim ng malaginto. Ang mga bitak ay mabilis na gumapang palabas mula sa paanan ng ulgiran. Parang mga ugat ng kadilimang pilit sumisingaw mula sa kailaliman ng lupa. Nanlaki ang mata ni Carding. Mula sa mga bitak, may mga anyong maitim na usok ang unti-unting umaangat. Hindi na lang iisa. Hindi na lang ang sinauna. Hindi maaari. Paos na bulong ni Lirio. Pinipilit niyang tawagin ang natitirang kadiliman sa ilalim ng lupa. Umalingaw-ngaw ang mababang tawa ng ulgiran. Kahit mapinsala ninyo ako, hindi ninyo mapipigil ang gabi. Mas lalong umikot ang maitim na usok sa paligid nito. Pilit pinapalakas ang naglalakihang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Carding. Sa halip, mariin siyang tumingala. Ramdam niya ang init ng mutya ng bantay lupa. Ramdam niya ang lakas ng mga taong nasa likuran niya. At higit sa lahat, ramdam niya ang tinig ng kanyang ama sa kailaliman ng kanyang puso. Hindi ka nag-iisa. Mahigpit niyang itinaas ang mutya. Lirio! Sigaw niya. Mabilis na lumapit ang engkanto. Kung may paraan para tuluyan siyang mapigil, ngayon na iyon, tama ba? Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, matatag na tumango si Lirio. May iisang paraan. Nanikip ang dibdib ni Carding. Ano? Maring sagot ng engkanto. Basagin ang puso ng kadiliman sa loob niya. Napatingin si Carding sa dibdib ng ulgiran. Sa pagitan ng mga bitak sa batong balat nito, may kumikislap na maitim na liwanag. Ang pinagmumulan ng lakas nito. Ngunit mahigpit ang bantay ng umiikot na usok. Halos hindi malapitan. Hindi ako makakalapit, sabi ni Carding. Ngunit sa likod niya, may humawak sa kanyang balikat. Si Luming. Hindi ka nag-iisa. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Isa-isa ring lumapit ang mga taga-Malaginto. May hawak na sulo. May dalang asin. May tapang sa mga mata. Napuno ng kakaibang lakas ang dibdib ni Carding. Huminga siya ng malalim. At sumigaw. Kapag sinabi ko, palakasin ninyo ang apoy. Sabay-sabay tumango ang baryo. Humanda si Carding. Huminga. Humakbang. At sa isang iglap, sumugod siya. Ngayon, sabay-sabay na sumiklab ang mga sulo. Ang asin sa lupa ay nagliyab sa gintong liwanag ng mutya. At ang umiikot na maitim na usok sa paligid ng ulgiran ay biglang nagkawatak-watak. Kra! Suminghal ang sinauna at sinubukang umatras. Ngunit huli na. Lumundag si Carding at buong lakas niyang itinapat ang mutya ng bantay lupa sa bitak sa dibdib ng halimaw. Para sa Malaginto, sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Pang! Yumanig ang buong lambak. Ang sigaw ng ulgiran ay umalingaw-ngaw na parang gumuho ang bundok. Nagliyab ang mga bitak sa katawan nito. Ang maitim na usok ay nagsimulang mapunit, parang telang sinusunog ng araw. Hindi. Maaari. Unti-unting nagliwanag ang buong anyo ng sinauna. At sa huling sigaw nito, tuluyan itong nabasag sa liwanag. Hum. Unti-unting bumagsak ang katahimikan sa Malaginto. Ang mga bitak sa lupa ay nagsarang muli. Ang maitim na usok ay naglaho. At sa gitna ng baryo, nakatayo si Carding, hingal, pagod, ngunit buhay. Dahan-dahang lumapit si Lirio. May ngiti sa kanyang muka. Tapos na, sa likod nila, sabay-sabay na pahiyaw sa tuwa ang mga taga-Malaginto. Mahigpit na niyakap ni Luming si Carding.
at habang ang mutya ng bantay lupa ay marahang kumikinang sa kanyang dibdib. Isang bagay ang malinaw. Ang magsasakang minsang namuhay ng tahimik ay tuluyan ng naging bantay ng malaginto. Wakas.